Tuluyan ngang bumagsak itong si Metena, subalit hindi pa rin nagtagumpay itong si Terra na tapusin ang buhay nito. Matapos nga kasing kampihan ito ni Cassiopeia at agad ngang umalis at naglaho na nga bigla bago pa man patayin nga nitong si Terra. Nabalot ng galit at puot itong si Terra, kaya naman tela baga sinaniban siya ng naturang Esperanto kung saan ang sino mga may humawak nito ay lalong nagtitrigger ang puot at galit. Kaya naman naisipan nitong si Danaya na kailangan na nga niyang bitawan ang naturang Esperanto bago pa man tuluyan itong magdidikta sa kanyang tadhana. Kaya naman kahit nahihirapan itong si Terra, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Hindi niya hayaan ang kasamaan ang magwawagi at mamayani sa kanyang buong pagkatao. Sinubukan niyang tulungan siya sa pamagitan ng mga brilyante na kanyang hawak, kaya naman ito ay napalayo din sa kanya. Sa kamilang banda, hindi kaya-aya ang naging buhay naman itong si Mera at Lyra, kung saan papasubo sila dahil sa kanilang paggagambala sa naturang nimpa na si Agnem. Buong akala nila ay matatakasan at maiisalahan nila ito kagaya ng ginawa nila dati, subalit sa pagkakataong ito ay hindi na sila magkakatakas sapagkat ipinapakita na nga ni Agnem kung anong klase siyang nimfa at kung ano ang kanyang totoong itsura kapag siya ay nagagalit. Kaya naman kahit ayaw at nasusuka na nga itong si Mira ay napipilitan na siyang mag-oo para lamang hindi mapahamak. Na-corner na nga sila ni Agnem sa pilitan nga silang ipinag-isang dibdib, at ang malupit na ginawa ni Agnem ay ipinagsabay nga silang magkapatid. Kaya naman inis na inis itong si Lyra. Ngunit ang inis niya ay wala na talagang magagawa sapagkat yun na lamang ang tanging option nila kung ayaw nila na mananatili silang anino. Natatawa na lamang itong si Lyra at Mira sa kanilang mga kapalaran. Sabay nga silang ipinanganak, ipinagpalit pa nga at sabay din silang namatay. Ngayon naman ay muling sabay na bumalik nga galing Devas. Sabay ding mag-aasawa at ang nakakatawa, iisa lang ang magiging ama ng kanilang magiging anak. Sa kabilang banda, may mas malaking problema ang kakaharapin ang mga sangre. Titindi pa nga ang laban matapos ngang ilayo nga ang Esperanto. Subalit magsibalikan naman ang mga kambaldiwa na unang tagapangalaga ng naturang brilyante. Dito ay hindi para magiging kakampi nila